sa 7-Eleven nagpapagpag yung mga tao. Tao. Bumababa ba talaga dun yung mumu? Totoo po ba ang pagpag? Kailangan ba siyang gawin? At kunyari nga sa convenience store, di ba usually yan sa 7-Eleven nagpapagpag yung mga tao. Tao. Bumababa ba talaga dun yung mumu? Nakakatawa. Pero yung pagpag kasi natin yun yung pamahiin. Aha. And yung mga Pilipino, pag hindi sila nagpagpag, hindi sila mapakali. True. And ang ginagawa, gagawin mo na lang. Pero totoo naman na may mga spirit na sumasama na kailangan mo ipagpag. Meron talaga. Meron. Pero meron naman, okay lang. Kung ba meron kang pinuntahan na, depende yun sa pinuntahan mong namatay. Kasi lahat ng mga kaibigan ko kakilala, pinupuntahan ko talaga. And karamihan dun sa pinupuntahan kong wake, hindi nagpupunta din yung namatay sa What do wake. you mean? Sorry po, what do you mean? Hindi sila nagpupunta. Usually, sinasabi ko dun, halimbawa may kakilala ko yung namatayan. Tanungin nila, andito ba yung asawa ko? Sabi ko, wala. Nasa inyo. Nandun lang sa room mo. Doon lang siya nagstay. Habang hindi pa siya nagta-transition. So, bihira yung mga namatay na pupunta sila sa wake. Minsan, pupunta sila pero malayo. Nasa pinto lang, nasa labas. Hindi sila pumupunta para silipin yung katawan nila. Walang ganon. May rationale ba? Meron ba silang explanation? Sa experience ko ganon, hindi sila pumupunta na, ay, namatay na ako. Usually kasi pag namatay yung tao, 3 days pa after, malalaman nila na namatay sila. So, kung ang wake mo ay wala pang 3 days, nilibing mo na siya, hindi niya na makikita yung katawan niya dahil dun pa lang niya malalaman. So kahit kunyari nasa ospital na siya, kunyari talagang agaw buhay, alam naman niya talagang nagkaano siya, tapos dun siya nabawian, hindi niya alam na patay siya? Oo, yun yung may tinatawag, meron akong paniniwala din sa grupo rin namin. Kapag umalis ka sa katawan mo, 3 days yung pagitan. Bago mo malaman na, ay, namatay na ako. So, yung 3 days na yun, so pwede mo pa silang kausapin. Yun yung sinasabi ko na yun, yung pag halimbawa mediumship, kung meron kang gustong sabihin o may sasabihin sila sa'yo, madaling makontak, kumbaga. Speaking of that, kasi I think one of our very trending videos was about the embalming, and I saw that people, para kasi parang taboo yung concept of death, 'di ba? I think hindi lang naman dito but all over the world. When somebody passes away, based on your experience, nakakita na po ba kayo na namatay tapos umaangat talaga yung spirit nila? Yes. Tsaka kaya tayo takot sa death, yung attachment kasi natin dun sa mga taong, yung mga mahal natin sa buhay. Minsan yun yung kaya tayo natatakot kasi ayaw nating humiwalay. Pero pag nasanay tayo na, ay, mamamatay din naman ako, and hindi na ganun kabigat yung attachment. Yun lang yung parang mabigat sa atin kaya takot tayo. Walk us through, pag namatay yung isang tao, ano nangyayari dun sa kaluluwa niya? Based on yung nakikita nyo talaga, yung na-experience nyo. Usually, yung pag namatay ka, so aalis yung spirit po. Minsan, pag halimbawa tayo mo na talaga yun, automatic nag-transition ka. So, ibig sabihin, diretso ka na dun sa source. Kung yun. Pero meron kasing case to case yun, halimbawa, nag-suicide yung namatay, or na-aksidente, or pinatay siya, or mga ganon. So, minsan yung spirit, hindi siya agad-agad umaalis. So, yun. So, pwede mo pa siyang kausapin. May mga ganong case. Bakit? Pag naka-transition na ba, hindi mo na pwedeng kausapin? Pwedeng kausapin, pero ibang level na yung nila, hindi na sila pang-earth yung alam mo yun, kasi pag namatay ka at nag-transition ka, pure positive energy ka na. Yes. So if ever na meron siyang sabihin sa'yo, masaya. So minsan pag may tanong sa akin yung client, tinanong lang, namatay yung mom ko etong date, kaya. Tapos sinasabi ko, natitrace ko yung timeline kung kailan nag-transition or kailan andito pa ba siya.
Kung halimbawa minsan year to 2017 namatay. Tapos sinasabi ko, ay, nag-transition siya mga after a year. Ah. Tapos tapos pag ang sign nun, nararamdaman mo, nananaginip ka, tapos nakikita mo sa kung ano yung, and kinikwento niya na after a year nga daw, tsaka nawala lahat yun. Mga ganon, mga ganong sign. Mm. Tapos meron pa akong isang, during nung, hindi ko alam kung pwede ko itong i-discuss. Pero Discuss gusto lang niyo po, Sir Bong. Discuss natin yan. Di ba, dahil nasa GMA ako nung time na yun, nung yung mga tukhang. Tukhang. Oo. So meron kasi kaming kakilala, nung pumupunta siya doon. Reporter siya, tapos dito document niya yung, sinasamahan niya kasi yung mga foreign, reporters. Correspondence, Correspondent. So dito document nila yun. Tapos sabi ko, gusto kong sumama one time. Gusto ko lang ma-feel yung. Tapos nung lumabas yung kwento ni Kian. Yes. Nung wala pang balita tungkol doon kung anong ginawa, alam ko nangyari. Tapos merong isang segment producer sa GMA na, sabi ko, alam ko nangyari kay Kian eh. Tapos sabi nila, gusto mong mag-guest? Sabi ko, ayoko. Nung time na yun. Tapos nung nilabas yung parang affidavit kung ano nangyari, sakto kung ano yung mga nakita ko dun sa death niya. Ano yun, na-vision nyo? Parang nag-flashback sa isip nyo? Or parang anong tawag ito? Parang nag-playback sa harapan? Yes. Ganon. So minsan natatakot ako yung nakikita ko kasi yung visually yung nangyari. Nakakatakot. Pero alam mo yun, yung parang kailangan mong malaman kung ano yung totoo. Parang ganon. Dahil nag-work kayo sa media, I'm sure marami kayong mga naging celebrity clients. Yeah. Without naming anything, if you don't want to, but do you remember any parang unforgettable experiences with any of your clients? Or mga pumanaw na mga celebrities kung nagparamdam sa inyo, ganon. Sino ba? Meron ako isang during pandemic din na client. Sikat siya na komedyante. Tapos nung time na yun, hindi ko masabi sa kanya yung tungkol sa marital situation nila. Parang iba yung dinidiscuss niya eh. Tapos parang sinasagot ko naman yung lahat ng mga tinatanong niya. Pero sabi ko meron tong problema sa kanyang And totoo nga, hindi niya dinisclose sa akin. Pero yun yung lumabas after yung mga news tungkol dun sa asawa niya. Mga ganon. Parang ayoko naman pilitin siya. Kung tatanungin niya ako, sasabihin ko naman. Pero naramdaman ko na nung time na yun. Have you also had any experiences, since na-bring up nyo na yung sa mga tukhang, kilakian, ganyan. Meron din ba kayo naging experience na parang kasi alam ko sa States, this really happens. Some psychics, they coordinate with the police. Kunya, saan yung body? Hindi ko actually alam how it works na parang, nalalaman ba nila kung sino yung pumatay? Meron na ba kayo naging experience doon? In terms of parang case solving or anything related to crimes? Nanonood kasi ako ng mga documentary na ganyan. Hindi pa naman ako hinahire na, meron namatay dito, sinong pumatay. Kung wala pa namang ganung experience ako. Pero, pag nanonood ako ng mga ganung crime, nahuhulaan ko kung ano nangyari. So, minsan, pagtapos nung film, tama nga yung hinala ko. So, laging ganon. Hindi siya nagmimintis. Pero meron na bang lumapit sa inyo, kunyari kaanak ng naging biktima, na nagpatanong ano talaga nangyari at sino yung salarin? Wala pa naman. Pero are you open to that? Oo naman. Alam nyo na. Alam nyo na guys kasi I'm sure maraming ganyan yung parang parang justice hasn't been served. Diba? Wala pa ring lumapit sa inyo na kaluluwa. Yung random kaluluwa, naglalakad ka sa mall, tapos parang sinabi na, sa kaluluwa, parang help, parang, I need peace, but before I go to the light, I need to have my justice served. So far, wala pa naman akong na-experience na gano'n.
Or any parang last message, kunyari may biglang parang pakisabi sa mga magulang ko na ganyan. Meron po bang naging ganon? I mean, yung kaluluwa yung kumausap sa inyo. Minsan, ang lumalapit yung kamag-anak nung namatay. So, meron ako mga series of dreams na gano'n. Tapos hindi ko ma-point. Sabi, sino to? Sino to mga, alam mo yun? Tapos bigla na lang may kukontak sa akin na ganito yung case nung namatay. Doon na, at least na, kumbaga, namove on sila. Nasasagot yung mga tanong nila kung sino yung namatay na pumunta sa dreams ko. May mga ganong case. Pero yung mismo sila, tapos hahanapin ko yung, minsan hindi ganon eh. It's parang yung, nako-connect lang doon. Meron bang rason, since nasa usapang mga multo na tayo, hindi ko sure kung nasa banggit to sa body or nung nag-usap tayo kanina, kung bakit ang mga multo kadalasan nasa like certain parts of the house, Yes. which are, The kitchen and the comfort room. I suppose, water. Yes, tsaka may parang portal kasi yung CR eh. And karamihan ng mga spirits, mas gusto nila sa kitchen. Kasi kahit yung mga pinupuntahan kong wake, sinasabi ko lagi, yung asawa mo, lagi siyang nandiyan dyan sa dining table nyo. Or, meron isang pinaka-recent kong pinuntahan na wake. Friend ko siya. Friend ko pareho yung mag-asawa. Tapos namatay yung husband niya. Sudden death yun, na heart attack. Tapos nung pinuntahan ko siya dun sa wake, siguro hindi kami nag-usap dahil daming tao. Few days after nung nilibing. Tapos kinumusta ko siya, sabi kong gano'n, yung asawa mo hindi pa siya nagta-transition. Kung meron ka mga gustong sabihin, gawin mo na. Tapos sabi niya, oo nga, tinutulungan niya ako din sa mga papers, ng mga paano gagawin tong, alam mo yun. Tapos sabi niya, nasan siya dito sa bahay? Sabi ko, nasa terrace niyo. Kung gusto mo siyang makausap, magpatulong ka ng detalye ng, doon ka po westo. Sabi ko sa kanya. And kadalasan din, mahilig kasi daw yung, sabi ko, nasa kitchen siya lagi. Lagi siya nagkakape. Sabi niya, talaga? Tapos, totoo naman, sinabi niya sa akin na gano'n. So, ando dun siya lagi sa kitchen, sa dining area. So ano po yun? Kunyari, di ba like, minsan kasi yung altar, sa Chinese for example, di ba nag-aaral talaga sila ng pagkain? Kinakain ba talaga ng multo? Or ng Yun yung kaluluwa? belief nila. Hindi, kahit sa Pinoy, for example, naglagay ka kunyari na, kasi kahit nung namatay yung dad ko before, maglalagay si mami ng kunyari, beer. Iniinom ba yun ng kaluluwa? Hindi. Ay, hindi. So, ano yung kinakain niyang kape? Hindi, yun lang yung nakikita ko dun sa vision ko na dun siya madalas. Yun yung imprint niya, kumbaga. Imprint. So, sabi ko, kung halimbawa kailangan mo siya, yun, pwede kang magstay dun sa kitchen o dun sa terrace. So yun, in-update niya naman ako lahat ng mga papeles nila, yung bahay nila. Naayos daw. Nang walang kahirap-hirap. Sabi ko, tinulungan ka niya. Tapos meron kasi siyang isang property na matagal na nilang gustong ibenta. Tapos sabi ko, habang nandito pa siya, sabihin mo tulungan ka niya. Alam mo, siguro mga 2 days after, nabenta yung condo. Bigla daw may pumunta doon, nag-inquire, tapos binili. Nang hindi, wala, alam mo yun, yung parang sobrang random.